Madalas na yung pag-ulan, ay hirapan na yung sasakyan dito. Tsaka ayaw ko masira yung daan eh. Pag kasi nagkatubig yan at dinadaanan ng 4 wheels, lumalalim, kami rin may hirapan. Sabay ang pitas ng talong tsaka talong talong ni Daki tsaka ng James Squad. Baka unti-untiin ko na rin baklasin itong maliit na balag na to. Tsaka yun dun kay Daki, babawas-bawas na tayo paunti-unti dahil June, isang buwan na lang tayo dito, hanggang katapusan lang tayo dito. Makakarami pa tayong pitas ng ano dito, sitaw. Kung isang buwan o 15 pitas pa yun, tamang-tama, palaos naman yun. 15 pitas kasi nakakatatlong pitas na yung James ko, ay dalawa. Mga abuti ng 20 pwedeng pakiusap, ay mga isang linggo lang. Madami na yung bunga eh. Ito guys, malaki-laking paklasin to. Yung mga 2 weeks lang nagbabaklas tayo dito. Mas mahirap yung nagbabaklas kaysa sa nagtatayo. So yan, mahigit 1 hektaryang balag. Yung mga kawayan na magagamit yan para sa sitaw o kaya sa talong, pang balag. Pero sa ampalaya hindi ko nagagamitin yan. Pati yung alambre, delikado na yan sa ampalaya. 120 isang puno niyan. Minsan nakakakuha ko 110. Maraming nagsasabi nakakamura daw pagka papakyawin mo yung isang puno ng kawayan. Para sa akin mas gusto ko pa rin yung bibili na ako ng ganito. Kasi yung isang puno ng kawayan, kung hindi ikaw ang tatabas, mag-uupa ka ng tatabas. Tapos uupa ka ng maghahakot. So makakamura nga, pero yung gagastusin mo sa paghahakot tsaka yung pagpuputol, kung hindi mo kaya magputol, ganun din ang suma, tataas pa. Tapos ang hindi pa maganda ron, hindi mo mapipili. Hindi kagaya nung nabibiling ganito, gusto na yung sukat, gusto na yung laki. Saka yung yung trabaho, pag nagpulak ka ng kawayan, nagputol ka ng isang puno ng kawayan, yung isang linggo mo mauubos. Pero syempre pagka sarili mo yung kawayan, malaking tipid talaga.
Yung nga kay Lolo Shot, dinakad. Yung tatalak. Yung may segunda aapat. Dage. Oo. Opo. Dapat pala pang-anim na pitas. Dumaki pang-anim na araw, ano? Oo. Sa pipitasin. 200 na to kay Daki. Para kung sisigunda. Tumulong pa. Dati ano lang to 12. Ay, naka 20 pa. Ay, 13. 36. Ah. 20. So ito yung harvest natin. 230 kay Daki tsaka 120 sa James Squad. So 350 rin. $350 tsaka yung segunda 380 rin. Kulang 400 kilos. Kain tayong taksiw. Taksiw na bangus. Walang ampalay. Wala tayo. Sa farm man yung ampalay. Mahal yung mapalaya niya. Diba? Parang ayaw mo pang mamigay ah. Meron na pang ampalete sa sito. Sa sitawan. Oh, meron doon. Meron doon. Kali. Kali. Kunin mo muna nyo. Ang luto na. Ihabol mo pakuluan. Huwag yung ibang tali. Mahilig pa yung kamay mo. Ika talagang balang dumali yan. Test ka talaga. Pass is pass. Burino ulit ang tira na kanito eh. Ay, ano yung suka ng kalaman? Ano ba ito yung samis eh? Mainit. Kaya spray lang nito kahapon. Ito guys ang sumisira sa mga bunga. Yan. Ayan, nabali na niya yung bunga, yung ano, maliit na uod. Maliit pa lang kinakain na yung bunga. Pagka maulang ganyan, yan ang kalaban natin, mauod. Pero marami ng kasunod to. Sa pangatlong pitas bukas, yung pang 5, pang 6 siguro makakarami na tayo dyan. Ito namang sa akin hanggang forma lang. Puro bulaklak. O ayaw naman tumuloy. O alam bunga eh. Ayaw tumuloy. Ayan, may mga kasunod na ganyan. So ito, ispray na lang namin ng herbicide to. Dahil maulan na. Pag na-scatter mo yan, kinabukasan may tubo na naman yung ganun kabilis. Or yung 24 hours na yun. Malinis naman na yung tabing puno. Yung gitna na lang i-spray ng herbicide. Oh, hindi sila makatuloy oh. Dami namang bulaklak. Isingit lang tayo kasi mamaya nga po uulan na naman. So pagka ganyan tagulan, yung schedule natin sa pag-spray hindi na susunod.
Sa ngayon si Daki, yung ina-harvest niya yung talong lang, tapos papalaos na, magwawalong buwan na yung talong niya. Pero kanina naka 200 kilos pa mahigit, 230. So wala siyang masyadong inaasikaso ngayon. Sabi ko sa kanya, at least nandyan ka naman, kukunin muna kitang obras muna siya sa akin. So ayan, sila mag-asawa nag-i-spray. Pipitas namin bukas dito sa akin, ano lang siguro, parehas lang din, 5 bundle. Wala nating laksa, pero sa presyo na yan okay na yun. Sa James Squad ang maganda ngayon, sila yung nakasalida. Hindi ko mahalaan kung bakit ayaw tumuloy ng mga kasunod. Oh. Pagka kasi hindi marunong yung pumipitas niyan, wala na yung kasunod, mali na. Ayan, pasinin niya yan, na-sprayan ni Patrick ng ano yan, ng grass planer. Sunog. Ayun, daming maliliit ito. Sila yung nakasalida ngayon. Ayun, magdamag na yan bukas, pitasin na yan. Oh. Unti-untiin ko na itong aking project na hindi na matatamnan. Sayang yung balag. Sisira lang yung tuwa mo pag tinamnan mo pa to. Sa loob ng 2 buwan, bitin na bitin yan. Itong alambre, marami to. Siguro yung nagamit kong alambre dito, hindi lang 10 rolyo. Pati sa kabila nakailan ako dyan, 8. Dito sabihin mo ng 8 ba, mga 15, 16 na rolyo. Malaki ang puhunan ng balag, pero matagal mo siyang pakikinabangan. Hanggang 3 taon pag matibay-tibay ang mga materyales. Kaya gusto ko pag nag-arkila ako yung yung 2 taon or 3 taon. Kaya lang hindi natin kaya i-cash yung 3 years. Kaya isang taon lang, renew lang. Yan naman, small farmer lang tayo, maliit lang yung kapital natin, hindi ganun kalaki. Pinapaikot lang natin yung puhunan.
irorolyo ko na lang yung alambre para magamit ulit natin sa ibang gulay. Ano ba yun? Palaka pala. Basta pag natanggal na yung tali-tali na yung mabilis na yan. Ito lang ang matagal dyan eh. Ang buhol-buhol na yan. Okay. Pag inalis ko to, itong alambre, yan, dire-diretso na yan. Meron akong torch eh. Yung torch na lang gamitin ko para dire-diretso. Wala pang matitirang ganito. Nik-nik. Okay guys, tuloy natin bukas.